And then also, kung meron pa rin hong hindi naka-sign up sa mga darating ho tomorrow para tumulong, please do sign up dahil kinukonsiderahan namin yung bilang ng pagkain at mga merienda. And then lastly, huwag niyo ho kakalimutan sa pag-uwi niyo ho mamaya, magtangay ho kayo ng meron tayong mga nakatakal na bigas dyan. Kung wala kayo last Sunday, hindi yan libreng bigas mula din. Dahil wala ho sa ating marunong magsaing ng malakihan at maramihan, okay? Yan ho ay 2.5 kilo na isasaing niyo sa bahay at dadalin bukas dito sa tanghalian. Dadalhin niyo pag halimbawa, tutulong kayo bukas. Pagdating niyo dito, dala-dala niyo na ho yung nakasaing na bigas. Ngayon, Paul, masyadong marami. Yung 2.5 kilo hindi kaya. Pwede niyo isa lang yung isa, dalhin niyo rito, ugasan natin, and then salang ulit dito. Pwede rin naman ho yun kung yun ho ang inyong marapatin. So, wala lang ho tayo marunong magsaing ng maramihan. So, yung mga 10 lang ho yun. 10 balot lang ng bigas, 2.5 kilo bawat isang supot. At ilulutuin natin sa bahay, dadalhin natin dito para ihahanda ho bukas sa ating tanghalian sa youth conference. Muli ho, bigas uuwi, kaning babalik. Okay? Basta dapat ho may bumalik para ho sa atin ho mga kabataan po yan. Tomorrow, ang simula ho ng registration, darating ang mga kabataan mula sa iba't ibang mga lugar ng 8:00 ng umaga. So yung mga young people natin ay inaasahan na dumating at least 8:00 ng umaga or before that. So meron pa ho kayong mga ihahanda, meron pa kayong mga practices. Please, pakinggan nyo ho ang pangunguna ng ating pinaka-youth leader, si Brother Daryl. And then kung meron tayong mga kapatiran na gustong tumulong, hindi naman required na 8:00 dumating. Kung kayo ho ay may mga adults na tutulong, pwedeng 8, pwedeng 8:30, pwedeng 9 or 10, kung anong oras man ho kayo available para ho makarating dito sa church para tumulong. Very much welcome. Brother Paul, hindi ako available ng umaga. Pwede ba ako humabol sa hapon? Pwede pa rin ho. Basta wag lang 5:00 ng hapon. Dahil yun yung pagtatapos. Pero kung available kayo after lunch, gusto nyo tumulong, pwede pa rin ho yan at napakalaking tulong po niyaan kung kayo ho ay makakasama. At hindi lang ho yun, makakapakinig din tayo ng mga pangangaral ng salita ng Panginoon. So that's a very great blessing. Okay, meron pa ba akong nakakalimutan sa ating mga kabataan? Meron pa ba? Para sa YouthCon bukas? So muli pinapaabot ng mga young people yung kanilang pagpapasalamat sa ating buong church sa suporta natin sa mga kapatiran na sumagot ng mga merienda. Sa umaga pa lamang may pandesal na, then sa hapon may sopas at puto, meron pang Doc Jones Bake Mac, meron pa silang take-home merienda. Bubusugin natin yung ating mga kabataan. Pero lalo't higit, ang napakaganda nun, meron 3 pangangaral ng salita ng Diyos. And I'm excited. I am excited. Mga kapatid, pag-pray natin. Hindi natin kayang isipin kapag ang mga kabataan ay talagang, let me use this word carefully, na fall in love sa Diyos. Could you imagine? Mas mahal nila ang Diyos sa ML, mas mahal nila ang Diyos sa pag-aaral, mas mahal nila ang Diyos sa kanilang sariling pangarap. Nakaka-excite. At ipag-pray ho natin. Hindi yung husay ng mga mangangaral, hindi yung ganda ng programa. Mga kapatid, pag hindi kumilos ang Diyos, walang saysay ang lahat ng ating gagawin. Pero pag kumilos ang Panginoon, kahit sa isa man lang, nagligtas ang Diyos, tumawag ang Diyos, nagbukas ng puso't kaisipan ng Diyos. Anumang kakulangan ng ating preparasyon, may kakaroon ng walang hanggang epekto. At nawaho ay ipag-pray natin, diligan natin sa panalangin, huwag nating tigilan sa panalangin ang gawain bukas. Pero bago yung bukas, dito muna tayo sa gawain natin ngayon. Sambahin natin sa Espiritu katotohanan ng Panginoon at sa ating paghahanda ay tayo magkaroon ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin. Hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Diyos sa atin upang tayo maging handa sa pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Let us pray.
Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Ikaw, O Diyos, na nakakakita. At totoo ang sinabi ng iyong salita, saan pwedeng magtago ang tao na hindi mo siya nakikita? Lord, tanglaw mo ang lahat ng mga bagay, ultimong laman ng aming puso't isipan, ang gawa ng aming mga kamay, ang mga salita ng aming mga bibig, ang haka ng aming puso't kaisipan ay hayag sa iyo. At Lord, patawad po sa aming mga pagkakasala. Patawad po, O Diyos, sa aming mga pagkukulang sa gawa ng kabanalan at kabutihan. Patawad, O Diyos, sa aming katamaran sa pagbigay ng aming mga sarili sa mga gawain ng kabanalan, sa iyong salita, sa pananalangin, Panginoon. Ngayon din, O Diyos, amin pong hinihiling nawa patuloy kang kumilos sa amin ngayon. Tulungan mo kami, Panginoon. Kami na yung mga pinili, kami na yung mga tinubos, ay tunay nga na lumakad sang-ayon sa iyong kalooban. Kami na mga anak ng liwanag ay lumakad sa liwanag upang makita ng mga tao ang aming mga buhay, upang purihin ka, upang sambahin ka, upang maging palamuti ang aming mga buhay sa ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. At ngayon, O Diyos, sa aming gawain na ito ng pagsamba, turuan, tulungan mo kami. Sadya kaming mahina, Panginoon, ang aming mga isip, aming mga atensyon ay madaling magliwaliw sa ibang mga bagay. O Panginoon, turuan mo kami na ilagay at ibigay sa iyo ang aming pansin ngayong oras na ito. At Lord, ang aming mga alalahanin, ang aming mga problema, ang aming mga pangangailangan, ay gamitin mo upang lalo kaming itulak sa iyo. Makita namin, O Diyos, ang aming kakulangan, kahinaan, at makita namin na sa iyo lamang merong kapunuan. At nawa, O Diyos, sa mga panahon na kami natatakot, turuan mo kami magtiwala sa iyo. O Diyos, meron kami mga kapatiran ngayon na dumadaan sa matinding pangangailangan. Naming inaalala sa iyo ang Ganas family. Salamat po na nakauwi na mula sa ospital, Sister Marilyn. Nawa patuloy kang kumilos po sa kanila. Ngayon din, Panginoon, ang sambahayan po nila Nanay Lani. Sa Tatay Pepe ngayon na nasa ospital, na stroke. Nawa maawa ka po. Una sa lahat, O Diyos, sa kanyang spiritual na kalagayan. Mahabag ka, O Diyos. At Panginoon, salamat sapagkat sa kabila, O Diyos, sa mga kahirapan na ito, maging sa mga sakit ng katawan at maaari, O Diyos, na sa kinakatakutan naming kamatayan, alam namin na meron kaming pag-asa. Na isang araw ang may kamatayan ay papalitan mo ng walang kamatayan. Na isang araw ang may kasiraan ay papalitan mo ng walang kasiraan. Na sinabihan mo kami, O Diyos, na huwag mabagabag ang aming mga puso. Sapagkat isang araw babalik ka at kukunin mo ang iyong mga tinubos. Salamat po at nawa itong patuloy na maging kagalakan, pag-asa, at lalong init namin sa pagpuri at pagsamba. Patuloy ka nawang maluwalhati. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. At tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, In Christ alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. His cornerstone is solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, His gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till
die for every sin. On him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he sat in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's prescribed to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no sins of man can ever block me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Magandang umaga mga kapatid. Sabay-sabay natin basahin ang ating pong mga talata na basihan ng ating pong pagkakaloob, 2 Corinthians chapter 9 verse 6, 7 and 8. Okay, sabay-sabay natin. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang magtatanim ng kaunti ay kukunti ang aanihin. At ang magtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso, hindi maghihiyang o mapipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na magkaloob kayo ng kasaganang pagpapala sa lahat ng bagay upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa habang pinupunuan ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Tayo po'y manalangin. Aming Amang nasa langit, purihin ka at sambahin ka, Panginoon, sa umagang ito. At kami, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa, Panginoon. Na binigyan mo kami ng panibagong araw, Panginoon, panibagong buhay, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Salamat dakilang Diyos sa kalusugan at kalakasan na mayroon kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, sa mga material, ng mga bagay, Panginoon, at sa mga pisikal, Panginoon, na pangangailangan, Panginoon. At ikaw, Panginoon, na nagpuno, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kami, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, nawa, Panginoon, sa amin pong pagbibigayan ngayon, umagang ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng tamang puso, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, ay aming maitaas sa pamamagitan nito, Panginoon. Malulahati, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan, O Diyos, sa pamamagitan nito ang pagbibigay na ito, Panginoon. At nawa dakilang Diyos, itama mo po ang aming po mga kaisipan at aming mga puso na unawain, Panginoon, na ang kalagahan nito, Panginoon, ay kasama, Panginoon, sa aming pagsasamba sa iyo, Panginoon. Nawa dakilang Diyos ay may taas ka namin at sa aming pananambahan, Panginoon, bigyan mo kami ng talino, karunungan, Panginoon, upang lubos namin maunawaan, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon, ay pararating, Panginoon, sa amin, Panginoon. Magligtas ka po, Panginoon, at palakasin po, Panginoon, ang aming pananampalataya. Dagdagan po, Panginoon, ang aming pong kaalaman, Panginoon,
patungkol po sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po kami, Panginoon, at nawa, Panginoon, ikaw maitaas namin sa umagang ito. Purihin ka at sambahin. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Purihin po natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Magsiawit po tayo. Awitin po natin, How Great Thou Art. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze,
Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, and sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Tayo po'y magsitayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, hinihiling ko po ang bawat isa na sabay-sabay po natin basahin. Ito po ay magmumula sa Aklat ng mga Roma, chapter 9, verses 18 to 24. Ready? Read. Kaya kinaawaan ng Diyos ang nais niyang kaawaan at pinatitigas ang puso ng sinumang nais niyang pagmatigasin. Maaaring sabihin ninyo sa akin, kung gayoy, bakit sinisisi pa tayo ng Diyos? Sino ba ang maaaring sumalungat sa kanyang kagustuhan? Ngunit sino ka ba, o tao, na sasagot ng laban sa Diyos? Sasabihin ba ng hinubog doon sa humubog sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ang magpapalayok na bumuo mula sa isang tumpok ng putik ng isang sisidlan para sa mahalagang gamit at ng isa pang sisidlan para sa pangkaraniwang gamit? Kung nais ipakita ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin ba niyang pagtitiisan ang mga sisidlan ng puot na inihanda para sa pagkawasa? Hindi ba't ginawa niya ito upang ipakilala ang yaman ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa na noong una pa ay inihanda na niya para sa kaluwalhatian? Hindi ba kabilang tayo sa kanyang mga tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hentil? Purihin po ang Panginoon, magsiupo po tayo. Tayo po'y dumako sa salita ng Panginoon o pag-aaral ng salita ng Panginoon. Una ho ay salamat sa lahat ho ng bumati sa pagdiriwang ng kaarawan, ka-4th birthday ng aming anak na si Timmy. Sa biyaya ng Diyos, siya ay 4 years old na. And malapit nang sumakit ang ulo ng magiging teacher niya next year. So, siya ho ay isang malaki ng bata ngayon, pero meron pa rin mga bagay na hindi pa rin niya na-outgrow. Ang isa sa pangunahin niyang sinisecure pa rin, na kahit siya ay 4 na taong gulang na, ay mahawakan pa rin niya ang buhok ng kanyang ina sa pagtulog. Hindi teddy bear ang niyayakap ni Timmy pag natutulog. Ang hinahanap niya ay buhok ni Sister Jonah pag natutulog. Hindi pa rin niya na-outgrow ang isa sa pinaka-paborito niyang laruan, walang iba kung hindi ang bubbles. At tuwing magkakaroon ng bubbles ay umaabot tenga ang ngiti ni Timmy. At kung meron pang isang paborito siyang laruan ay walang iba kung hindi ang clay. Ang clay ay isang napakagandang laruan para sa mga bata. Sa mga katulad ko ho na hindi na bata, siguro ho ang kinagisnan yung clay ay available pag umuulan. Yung naiipong tubig na yon sa putikan, tuwang-tuwa tayo doon at sinusubukan mong gumawa ng robot mula sa putik. Yun yung ating kinagisnan na clay. Ngunit ang laruan na ito ay napakabuti para sa mga bata. I would like to encourage yung mga magulang na magkaroon ng ganitong laruan ng inyong mga anak sapagkat ito ay nagbi-build up ng imagination. Ginagamit nila yung kanilang kaisipan, yung kanilang kamay para hubugin ang clay na ito at kaya napakagandang laruan ito para sa mga bata. Maaaring itong clay na ito ay gamitin ng isang bata at hubugin ng isang bata na gumawa ng isang hugis star na maaaring ginawa ng isang 3 or 4 years old kagaya nga ni Timmy. Pero maaari din naman ng isang clay
ay gamitin ng isang master sculptor at mag-produce ng masterpiece na hanggang ngayon ay pinipilahan at pinupuntahan sa mga museums sa iba't ibang mga bansa. Such a clay or masterpiece ay nabenta noong 2001, isang 18th century Chinese Caledon glaze jar. Isang jar lang, makulay-kulay blue. Ito ay nabenta sa halagang $6.7 million. Or maaaring katulad din ng clay na binasag nung birthday ni Timmy na nabili sa halagang 45 pesos. Ito yung mga clay at maaaring gamitin sa iba't ibang kaparaanan. Bakit ko sinasabi ho ito? Sapagkat ang larawan ng clay ay isa sa mga madalas na ginagamit ng Panginoon upang ipakita ang kanyang relasyon sa atin. Na siya bilang mamamalayok at tayo naman ang putik na kanyang hinuhubog sang-ayon sa kanyang nais. At kung merong masusunod, hindi masusunod ang putik. Ang masusunod ay yung kalooban ng mamamayok. Tayo humunay dumako sa panalangin, hingin natin ng tulong at gabay ng Diyos sa ating pag-aaral ngayong umaga. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, o Panginoon, tulungan mo kami. Sadya, o Diyos, ang bawat isa sa amin ay may taglay na kayabangan. Akala namin, Panginoon, kami ang may hawak sa mga bagay-bagay. Pero, Diyos, malinaw ang iyong salita. Na sa lahat ng bagay, oo, sa bawat detalye, kahit ultimo ang bilang ng aming mga buhok, ay hawak mo. At tunay nga ikaw ang dakilang mamamalayok. At kami ay mga putik sa iyong kamay. At ikaw, O Diyos, ay merong soberanong kalayaan na gawin ang sang-ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, O Diyos, na maunawaan ang iyong katotohanan. Ito, O Diyos, ay lalo magtulak sa amin na mamangha sa iyo kung gaano ka kataas, kung gaano ka kakapangyarihan, kung gaano ka kasoberano. At gayon din, ito'y dumurog sa kayabangan namin. Anawa, O Diyos, ikaw pong gumabay, mag-ingat, at patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Patuloy itong magpabanal sa buhay ng iyong mga mananampalataya. At Lord, kung meron mang hindi pa Kristiyano sa aming kalagitnaan, magdalang habag ka at ikaw po ang magligtas. Salamat po sa lahat ng ito. Gabayan, tulungan, ingatan mo po kami. Hiling namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ang pinakamensahe na ating pag-aaralan ngayong umaga ay ito. The truth of the absolute sovereignty of God does not negate the truth of man's real responsibility in his actions, life, and belief. Ang katotohanan ng lubos na pagkasoberano ng Diyos ay hindi nagpapawalang bisa ng katotohanan ng tunay na responsibilidad ng tao sa kanyang gawa, buhay, at pananampalataya. Now, reviewin ho natin ang ating mga napag-aralan na sa Book of Romans chapter 9. Sa Romans chapter 9 verse 1, nakikita natin na kung saan in-state o sinabi ni Apostol Pablo yung kanyang malalim, na matuloy-tuloy na kalungkutan at matinding kabigatan para sa kanyang mga kapwa Hudyo na hindi naliligtas. Generally, karamihan ng mga Hudyo ay ayaw sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo sa kabila ng napakaraming mga advantages na meron sila. Nasa kanila ang mga pangako ng Diyos, nasa kanila ang covenant o tipan ng ating Panginoon. At dahil ang mga Hudyo ay hindi sumasampalataya, ang sabi ni Apostol Pablo, baka merong nag-iisip na ang salita ng Diyos ay walang bisa, na ang mga pangako ng Diyos ay nasisira. Kaya ang sabi niya sa verse 6, not as though the word of God had taken none effect. Hindi nawalan ng bisa ang salita ng Diyos. Hindi nasira ang pangako ng Panginoon. Hindi tumalikod ang Diyos sa tipan na kanyang ginawa. At nagsaysay si Apostol Pablo ng isang katotohanan na nagpapaliwanag kung bakit ganun. Ano yung katotohanan na yon? For they are not all Israel which are of Israel. At karakihan ng chapter 9 ng Romans ay ipinapaliwanag ang katotohanan na ito.
At yun yung naaalala, ang sinasabi ho dyan, hindi lahat ng Israel, physical, ay bahagi ng Israel, spiritual. Another way of saying it, hindi lahat ng mga physical na Hudyo ay mga anak ng Diyos. Hindi lahat ng mga physical na Hudyo ay mga tao talaga ng Panginoon. So therefore, ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos ay hindi nasira. Ang Diyos ay nananatiling tapat at ginagawa niya ang kanyang mga ipinangako. Sa verse number 8, talon tayo sa verse number 8, Romans chapter 9. That is, sabi ni Pablo, they which are the children of the flesh, these are not the children of God. So niliwanag niya doon, hindi basta anak sa laman, hindi basta Hudyo physically, lahing Hudyo, ay anak na ng Diyos. Sino daw ito? But the children of the promise are counted for the seed. Yun daw anak ng pangako. At dito hinalimbawa o ginamit na halimbawa ni Pablo yung ipinangako. Sino ba yung ipinangako? Si Isaac. So hindi si Ishmael, si Isaac. Dahil sapagkat ito ang ipinangako ng Diyos. Now, hindi lang yun. Nagkaroon din naman ng anak physically, si Isaac, si Jacob, and si Esau. At between these two brothers, ang Diyos ay pumili. Kaya ang sabi sa verse 11, for the children, being not yet born, neither having done any good or evil. Hindi pa daw pinapanganak, wala pang ginagawa. Ito ang punto. Pumili na ang Diyos. Hindi pa pinapanganak, wala pang ginagawa, pumili na ang Panginoon. Therefore, ang pagpili ng Diyos ay hindi nakasalalay kung sino ang panganay. Ang pagpili ng Diyos ay hindi nakasalalay sa gagawin or quote-unquote nakita ng Diyos na gagawin ni Esau o ni Jacob. Kung hindi ang sabi maliwanag ni Apostol Pablo that the purpose of God. Why? Why did God made the choice? Bago pa ipanganak, bago pa may gawin, that the purpose of God according to election might stand. Upang yung layunin, upang yung planuhin, upang yung kagustuhan ng Panginoon ang siyang mangyari. Ang punto ay ito, hindi nakasalalay sa tao, hindi nakabase sa tao, nakabase sa Diyos. And salamat sa Diyos at isa ito sa mga pinunto natin last Sunday. Salamat sa Panginoon na ang kanyang pagpili ay hindi nakabase sa atin. Dahil kung magiging honest lamang tayo mga kapatid, mga kaibigan, walang rason ng Diyos para piliin ang sinuman sa atin. Merong mas pogi at mas maganda kaysa sa atin. Merong mas religyoso at mas babait kaysa sa atin. Pero hindi doon nakabase. Nakasalalay ito sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse 12, it was said unto her, the elder shall serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Ang preference ng Panginoon ay ibinigay kay Jacob. Bakit? Dahil yun ang gusto ng Diyos. So muli, mag-ingat ho tayo sapagkat sa dami ng mga napakinggan kong pangangaral patungkol sa paksa na ito, lagi nilang pinopoint out, well, kasi si Esau, dinispice niya lang yung kanyang birthright. At dahil daw doon, kaya ang pinili ng, so binabase nila sa gawa ng tao at hindi sa desisyon ng Diyos. Now with this, inassume ni Apostol Pablo ang isang reaksyon. Verse 14, what shall we say then? Is there unrighteousness with God? Meron sa ginawa ba ng Diyos na ito, na He preferred Jacob over Esau, ay hindi ba matuwid ang Panginoon? Nagkasala ba o nagkamali ang Diyos? At ang tanging sagot dito ay ito, God forbid. Huwag nawang mangyari. Huwag nawang mangyari na isipin man lang. Huwag nawang mangyari na ikonsidera man lang natin na ang Diyos o sa Diyos ay merong pagkakamali sa kanyang ginawang pagpili. Bakit daw? At anong sinabing rason ni Apostol Pablo? Hindi niya sinabing, well, kasi si Jacob ganito. Kasi alam ng Diyos sa future, si Jacob ganito. No. Ibinalik ni Apostol Pablo sa Diyos. Sa verse number 15, ang sabi niya, for He, God, saith unto Moses, I will have mercy on whom I will have mercy,
And I will have compassion on whom I will have compassion. Sana makita ho natin, sadly, in kontra sa takbo ng theology ng marami at sikat na mga theologians ngayon, ang basihan lagi ay ang tao, ang gawa ng tao, ang gagawin ng tao, ang desisyon ng tao, ang kalooban ng tao. No, mapansin nyo, ang laging takbo ni Apostol Pablo, ang Diyos. Ito ang pinili ng Diyos. Hindi dahil may nakita siya sa tao, kundi dahil ito ang kalooban ng Panginoon. At narito ang matinding bagsak sa verse number 16. So then, ito'y katumbas na therefore. Ito yung conclusion. It is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. This is the unavoidable implication ng katotohanan na sinabi ni Pablo. Na yung katotohanan na hindi pa pinapanganak, wala pang ginagawa, pumili na ang Diyos. Yung katotohanan na ang Diyos ang pumipili at yung sinabi ng Diyos, mahahabag ako kung kanino ko gustong mahabag at maaawa ako kung kanino ko gustong maawa. Ang konklusyon nito ay ito, hindi nakasalalay sa nagnanasa, sa taong nagnanasa, hindi nakasalalay sa taong tumatakbo o nag-e-exert ng effort, kundi ito'y nakasalalay sa Diyos na nagpapakita ng habag. And again, ang popular theology sa maraming mga iglesia at relihiyon sa panahon natin ngayon is exactly the opposite. Nakasalalay sa will ng tao. Nakasalalay sa gawa ng tao. No. At maaaring iba sa inyo, nakita yung post ko kagabi as I meditate on this na magiging preaching natin ngayong umaga. Does your soteriology reflect this truth? Yung bang pagkaunawa mo sa doktrina ng kaligtasan, sinasalamin ba ang katotohanan ng ito? O ang pagkaunawa mo sa kaligtasan, nakabase sa kalooban ng tao, nakabase sa effort ng tao. On the very foundation, ito ay nakatungtong sa Diyos na nagpapakita ng kahabagan. Now, para magbigay ng lalo pang bigat sa statement na ito, si Apostol Pablo ay nagbigay ng halimbawa. At ang bigay niya halimbawa, pinag-aralan natin last Sunday, ay walang iba kung hindi si Pharaoh. Ang sabi niya sa verse 17, for the scripture saith unto Pharaoh. Again, that scripture is a stand, ito'y pumapatungkol sa Diyos. Ang Diyos ang nagsalita. That is the word of God. Scripture saith unto Pharaoh, even for this same purpose have I raised thee up. Take note, si Pharaoh ay hindi mananampalataya. Si Pharaoh ay isang hintil. Si Pharaoh ay isang pagano. Pero ang Diyos na soberano ang kumilos sa kanya. Yun yung naalala, binalakyan natin way back kay Joseph. Ang Diyos ay kumikilos na upang iset up ang lahat ng ito at malagay sa tugatog ng kapangyarihan ang Egypt. Bakit daw? That I might show my power in thee, that my name might be declared throughout all the earth. Bakit yung ginawa ng Panginoon? Para mapakita yung kanyang kapangyarihan. Para mapakita yung kanyang kaluwalhatian. Para matanyag yung kanyang pangalan. At isa sa mga napaka-comforting na katotohanan, maaaring hindi natin kayang ipaliwanag ang mga nangyayari sa kasaysayan na ating napagmamasdan sa kapanahunan ngayon. At wag na tayong pumunta sa malalaking mga events sa kasaysayan. Even in the very details ng ating mga buhay, hindi natin maipaliwanag yung karamdaman. Hindi natin maipaliwanag yung problema sa pamilya. Hindi natin maipaliwanag yung lahat ng ating mga pinagdadaanan. Pero narito ang sabi ng salita ng Diyos, for this purpose. What's the purpose? Kahit masakit, mahirap, or masaya at maganda, what's the purpose? Para maitaas ang kanyang pangalan. So narito ang isang tanong na nais ho nating i-pose. Kung hindi ito nakabase sa kalooban ng tao, kung hindi ito nakabase sa effort ng tao, so what's the reason? As we have read,
Ang sabi ng salita ng Panginoon, that I might show my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth. So maging sa nangyari sa kasaysayan sa isang leader na pagano sa isang bansa na ayaw sa Panginoon, maging yung nangyari doon ay para matanghal ang pangalan at kapangyarihan ng Diyos. At maaaring hindi natin kayang i-explain in details, or hanggang ngayon hindi natin mailagay yung mga puzzle sa tamang kalalagyan. Yung nangyayari sa between Russia and anong bansa yun, wala sa isip ko. Ukraine. Nangyayari between Israel and dun sa Gaza. Makita natin na ang Diyos ay soberano. Magkaroon tayo ng comfort na ang ating Diyos is in control pa rin. Balikan nyo na ng kaunti. Naalala nyo ho na yung lumabas na sa Israel ang mga Hudyo, lumabas na sa Egypt ang mga Hudyo, at sila ay inilagay ng Diyos sa isang lugar na ipit sila. Nilagay sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moses sa harapan ng dagat na pula at may magkabilang mga bundok. At parating ang mga Ehipsyano mula sa likod. Nilagay sila ng Diyos sa posisyon na ipit sila. Sapagkat ang plano ng Diyos, hahatiin niya yung dagat na pula. Kasi gusto ng Diyos na maluwalhati ang kanyang pangalan. So ito ang pangunahin na concern ng Panginoon. Verse 18, ano ang conclusion? Therefore, hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will, he hardeneth. Nakakonekta ito sa verse number 17. Dahil ang salitang therefore, ito ay conclusion ng ano? Nung sinabi sa verse 17. Anong sinabi sa verse 17? Na ang pangunahing puntirya ng Diyos ay maluwalhati ang kanyang pangalan, ma-display ang kanyang kapangyarihan. At paano niya gagawin yun? He will have mercy on whom he will have mercy. At the same time, in whom he will, he hardeneth. At kung nyo naalala, we will not spend much time sa pag-review ng ating pinag-aralan last time na ang pagpapatigas ng puso ng tao ay hindi aktibong paglalagay ng katigasan ng Diyos o pagdadagdag ng masama o walang iniwan yan sa mga nagko-construction. Matabang yung semento para tumigas, anong gagawin? Dagdagan ng semento para mas lalong tumibay, lagyan ng bakal, dagdagan ng kung ano-ano, lagyan ng para mas lalong tumigas, mas lalong tumibay. Huwag natin isipin ng Diyos na ang Diyos ay lalong dagdagan natin ng kasalanan, dagdagan natin ng katigasan, dagdagan natin ng pagkamuhi sa akin, na ang Diyos ay aktibong nagdadagdag upang maging matigas ang puso ng tao. Actually, ang nakita natin sa salita ng Diyos, ang puso ng tao ay natural na matigas laban sa Panginoon. Ang puso ng tao ay natural na ayaw sa Diyos. Ang puso ng tao ay natural na rebelde laban sa Panginoon. For that carnal mind is enmity against God, for this is not subject to the law of God. Neither indeed can be. At tama ang sinabi ng ating kapatid si Brother Daryl, ang nakakamangha with the truth of man's sinfulness, man's depravity, ang nakakamangha, bakit umiiral pa rin ang society sa panahon natin ngayon? Hindi ho mabuti ang tao, mga kapatid. Huwag yung pagkamalian. Ang tao ay patay sa kasalanan. Pero bakit pa rin merong order? Bakit meron pa rin peace? Ito ay dahil sa restraining grace ng Diyos, yung common grace ng Panginoon. Nagbigay siya ng mga institusyon, kagaya ng pamilya at ng gobyerno, at merong mga batas na umiiral. All of these are restraining graces na nagpipigil para ang tao ay hindi dumausdos pababa at tuloy-tuloy. Kaya meron pa rin tayong nakikitang quote-unquote kabutihan, naobserbahan na tila baga maganda. So ang pagpapatigas ng puso ng Diyos sa puso, ang pagpapatigas ng Diyos sa puso ng tao ay hindi pagdadagdag ng kasamaan, kundi pag-aalis ng biyaya.
aalisin ko. Ibibigay ko sila. As we have studied sa Romans chapter 1, na ang sabi ng salita ng Diyos, and God gave them up. Ibinigay sila ng Diyos doon sa kagustuhan nila, sa kasamaan at sa rebelyon laban sa Panginoon. So ang punto, God's hardening of Pharaoh's heart is not the addition of evil, but the removal of His restraining grace that leaves the person in his own hardness and sinful rebellion against God. Hindi ito pagdadagdag ng kasamaan, kundi pag-aalis ng biyaya. And sa pamamagitan nito at sa katotohanan ito, inassume ni Apostol Pablo na meron na namang reaksyon. Pinakita niya na ang Diyos ay soberano. At hindi lamang siya soberano sa mga naliligtas, maging sa mga hindi ligtas, soberano rin ang Panginoon. Soberano ang Diyos maging kay Pharaoh. At inassume ni Apostol Pablo ang reaksyon. Sabi niya sa verse 19, Thou wilt say unto me, thou wilt say then unto me, ito yung sabihin mo ngayon, why that he yet find fault? For who hath resisted his will? At kanina sa Tagalog, yung binasa natin napakaganda, balikan natin sa Filipino Standard Version. Ang sabi niya, maaaring sabihin ninyo sa akin, kung gayon, bakit sinisisi pa tayo ng Diyos? Siya naman pala eh. Tama? Siya naman pala ang nagliligtas, siya naman pala ang soberano sa lahat ng bagay na ito. Hindi yung will ng tao, hindi yung effort ng tao, kung hindi ang Diyos. Siya naman pala ang gumagawa sa lahat ng bagay, sa bawat detalye. Bakit pa siya naninisi? Bakit pa siya hahatol? At merong tanong, pangalawang tanong, sino ba ang maaaring sumalungat sa kanyang kagustuhan? So merong dalawang katotohanan na dapat natin bigyang atensyon. Una, dun sa panghuling tanong, for who hath resisted His will? Sino ang nakakasalungat sa kalooban o sa kagustuhan ng Diyos? And the implied answer sa tanong na ito ay ano? Wala. Walang nakakalabag sa bagay na dinesisyonan ng Panginoon. Walang nakakalabag sa dinikri ng Diyos. At kung yung naalala, pinag-aralan natin ang will ng Panginoon. Merong decretive will, God's will of decree, lagi itong nangyayari. Merong desired will, sinasabi ng Biblia na ito ang gusto ng Panginoon, hindi yun lagi nangyayari. And meron ding will of demand. Doon yung mga kautusan ng Diyos na hindi rin laging natutupad. Pero pagdating sa decree ng Panginoon, ito ay laging nangyayari. At ito ang sinasabi ni Apostol Pablo, for who hath resisted His will? And the answer to that is no one. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagaganap at nangyayari sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Let us look at some verses, Ephesians chapter 1 verse 11. A very concise statement ni Apostol Pablo. Ang sabi sa Ephesians 1:11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who what? Who worketh all things after the counsel of His own will. Ang Diyos daw ang gumagawa sa lahat ng bagay, sang-ayon sa plano, ang-ayon sa payo, sang-ayon sa minagaling, sang-ayon sa kalooban niya. Lahat ng bagay na nangyayari ay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Sang-ayon sa dinikri ng Panginoon. Now, isang magandang halimbawa dito ay sa Daniel chapter 4. Na kung saan mababasa natin ang kwento ng isang hari na nagmalaki. Walang iba kundi si Haring Nebuchadnezzar. Nung lumalawak na ang Babylonian Empire, kinongratulate ni Nebuchadnezzar yung kanyang sarili. Sinabi niya na dahil sa kanyang lakas, sa kanyang kagagawan, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang katalinuhan, ang pangyayari at pagsigabo ng Babylonian Empire. Anong ginawa sa kanya ng Diyos? To make the long story short, niluwagan yung tornilyo. So itong napakarilag na hari na ito ay nabuhay na parang hayop, na wala sa tino.
At dumating ang panahon na binalik ng Diyos ang katinoan ni King Nebuchadnezzar. Sa verse number 34, Daniel chapter 4, ang sabi ito, "And at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me." Bago ito, ang pinupuri niya ay yung kanyang sarili. Pero nung bumalik na ang kanyang pagkaunawa, pinakita sa kanya ng Diyos na, no, Nebuchadnezzar, ikaw ay napakaliit lamang. At ang sabi niya, "And I bless the Most High." Mula sa pagpupuri sa sarili, pinuri niya na ang Diyos na pinakamataas. "And I praise and honored Him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and His kingdom is from generation to generation." Verse 35, "And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing." What a statement! Mula sa isang hari na tingin sa sarili ay big shot. All the inhabitants of the earth, including himself, are reputed as nothing compared sa Panginoon. And He, God, do it according to His will. Saan daw? In the army of heaven. At hindi lang ho yun, and among the inhabitants of the earth. Ang bawat naninirahan sa mundong ibabaw ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos. Kahit yung nasa gubat, na walang alam sa pagbabasa, o kahit yung pinaka-sophisticado na patong-patong yung degree, saan man nakatira, ay nasa ilalim ng soberanong kalooban ng Diyos. At ang sabi ni King Nebuchadnezzar, "And none can stay his hand." Walang makakapigil sa kanyang kamay. Isang magandang halimbawa ho dyan sa mga magulang, na siguro napansin nyo na minsan yung anak nyo, palapit na yung kamay dun sa saksakan. Palapit na yung kanyang daliri sa saksakan. Anong gagawin mo? Kaya mong pigilan. Tama? Walang makakapigil sa kamay ng Diyos. So huwag niyong isipin na ang Diyos ay nasa langit at namumblema, pabalik-balik doon sa kanyang trono at hindi niya alam kung anong kanyang gagawin at tila baga hirap na hirap siya sa lahat ng kalagayan. No, hindi ganun kahina ang Diyos ng Biblia. None can stay His hand, at ang sabi doon, or say unto Him, "What doest thou?" Walang makaka-question sa Diyos. Anong punto? This is true. The God of the Bible ay hindi medyo makapangyarihan lamang. Ang Diyos ng Biblia is all-powerful. Ang Diyos ng Biblia is omnipotent. Hindi siya nakaupo sa langit at nag-oobserba lamang sa mga ginagawa ng tao. Siya ay Diyos na naghahari sa lahat ng nangyayari. As we have seen again 2 Sundays ago, na kahit ang ibon, o last Sunday sa ating pag-aaral ng ikalawang service natin, na kahit ang ibon ay nasa kamay ng Diyos. Bawat ibon, bawat damo, bawat buhok, nasa kamay ng Diyos. Pinakamaliliit na detalye. At sa pinakamalalaking mga stages ng history, ito ay nasa ilalim ng soberanong kamay ng Panginoon. So that is one truth na kailangan nating tanggapin. For who hath resisted His will? Answer, no one. No one. Now, meron din namang, yun yung tamang conclusion. Pero meron din maaaring maging maling kaisipan. Itong katotohanan na ang Diyos ay soberano at nangyayari ang lahat sang-ayon sa kanyang kalooban at maging sa pinaka mga detalye ay siya ang nangyayari ang sang-ayon sa kanyang pinlano, maaari magkaroon ng maling konklusyon. Ano ito? Yung tanong na ito. Why does He yet find fault? Bakit pa siya naninisi? Bakit pa siya hahatol? Ano ang unspoken assumption here? Ang unspoken assumption na ito, kung ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay, sa bawat detalye, then therefore, siya ang responsable.
Again, ito ang malaking struggle ng marami pagdating sa doktrina ng pagiging lubos na soberano ng Diyos. Sila ay napupunta sa maling konklusyon. Na ang kanilang konklusyon, kung ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay, then therefore, ang Diyos ang may problema, hindi ako. Nakuha niyo ho? Walang iniwan yan kay Adan. Sabi ng Panginoon kay Adan, bakit mo ginawa yan, Adan? Lord, kasi yung babaeng binigay mo. Lord, ikaw kasi. In a way, yung ginagamit ng iba ang doktrina at katotohanan ng pagiging soberano ng Diyos. Well, kung ang Diyos ay soberano, then therefore, siya ang may kasalanan, hindi ako. Kaya pala nagkaganon si Pharaoh eh. Kaya pala ginawa yun ng Assyrian Empire eh. Kaya pala ginawa yun ni Hitler. Kaya pala ginawa ko yun? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nangyayari sang-ayon sa kalooban at dikta ng Panginoon. Yes! Then therefore, siya ang may kasalanan. Hindi niya ako pwedeng sisihin. Absuelto. Hindi responsable ang tao, hindi liable ang tao, hindi accountable ang tao dahil ang Diyos ay soberano. Again, ito ang madalas na nagiging conclusion ng iba. Kapag sila'y nahaharap sa lubos na pagkasoberano ng Panginoon, and sad to say, ang ginagiging reaksyon ng iba, alam nila na hindi pwede ang Diyos ang may kasalanan. Anong ginagawa ng iba? Then therefore, they reject the sovereignty of God. Nakuha niyo ang nangyayari? Dahil alam nila, hindi pwedeng ang Diyos ang may kasalanan, at kung siya ay soberano sa lahat ng bagay, lalabas na siya ang may kasalanan, so therefore, hindi siya soberano sa lahat ng bagay. At ito ulit ang usual na kaisipan ng marami. Para ang Diyos ay tila baga quote and quote, masave mula sa pagkasisi, inaalis nila ang pagkasoberano ng Panginoon. Pero mga kapatid, ang conclusion na ito ay contrary sa maliwanag na patotoo ng salita ng Diyos. Ang maliwanag na patotoo ng salita ng Diyos ay hindi ang Diyos ang pinagmumulan ng kasamaan. Again, as we have read from James chapter 1 verse 13, let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Bakit daw ang mga tao ay gumagawa ng kasalanan? O bakit ang mga tao ay hindi nanampalataya sa Panginoon? Hindi dahil ito ay hindi dahil sa Diyos. Ang sinasabi ng Biblia, dahil sa tao. Ang tao na nagmamahal sa dilim kaysa liwanag. John chapter 3 verse 19, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men what? Love darkness rather than light, because their deeds were evil. Huwag nating isipin na ang tao ay taong nagnanais sa Diyos pero wala siya magawa dahil hindi siya pinili ng Diyos. Ang tao ay ayaw sa Diyos at namumuhi sa Diyos. Romans 8 verse 7, because the carnal mind is enmity against God. At wala sa ating exemption dito. Lahat tayo, you may be a very religious person bago ka naligtas, pero ikaw ay nasa pakikipag-away laban sa Diyos. Liban na lang na ang Diyos ay kumilos. Liban na lang na binuksan ng Diyos ang ating mga puso't kaisipan. Liban na lang na pinanganak tayong muli ng banal na Espiritu ay tayo mananatili doon sa kalagayan na ayaw sa Panginoon. So anong punto? Sang-ayon sa salita ng Diyos, yes, God will find fault. Yes, God will judge. Sapagkat malinaw sa salita ng Diyos, ang tao ay responsable. Teka muna, Brother Paul. Hindi ko maintindihan. Ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay, maging sa bawat detalye, pero ang tao ay responsable. Hindi ko
good. Sapagkat ang ating pananampalataya ay hindi nakabase kung kaya nating ipaliwanag o hindi. Ang ating pananampalataya hindi nakatungtong sa logic natin. Ang ating pananampalataya nakatungtong sa sinasabi ng salita ng Diyos. At itong sabi ng salita ng Diyos, soberano ang Diyos sa lahat ng bagay, maging sa bawat detalye. Pero pagdating sa kasalanan ng tao, ang tao ay mananagot. Therefore, as one Bible teacher said, balikan lang natin ito sa notes ko. What's one Bible teacher said, it seems that Paul is assuming na merong hindi to honest inquiry. Itong nabasa natin sa Romans chapter 9 verse number 19. Sa verse number 19, Romans chapter 9 verse 19, balik ho tayo. Ang sabi diyan, thou wilt say unto me, then why doth he yet find fault, for who hath resisted with his will? At ang sabi nga ng isang Bible teacher, mukhang ito ay hindi isang honest inquiry. Hindi ito tanong ng taong naguguluhan at gusto lang niya ng paliwanag. Bakit? Kung ito'y tanong ng tao na ina-assume ni Pablo na naguguluhan lamang, ipapaliwanag ni Pablo. Pero hindi yun ang ginawa niya. Ang ginawa niya sa verse number 20, nirebuke niya ang taong nag-iisip ng ganito. Nagit sa malamang, ang tao na ina-assume ni Apostol Pablo na magrarason ay gagamitin ang pagkasoberano ng Diyos bilang lisensya sa kasalanan. Ay, ganun ba? Soberano ang Diyos. Then therefore, lahat ng ginagawa ko, ang Diyos ang may mali. Ang sasabihin nila, well, Brother Paul, kaya ako nangaliwa kasi yun ang kalooban ng Diyos. Or Brother Paul, kaya ako nangopya kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Brother Paul, kaya ako niloko yung kasi yun yung tinakda ng Diyos na mangyari. Mga taong aabuso sa katotohanan na soberano ang Diyos. Inassume ni Apostol Pablo, at ang tugon ni Apostol Pablo ay ito. Hindi niya pinaliwanag itong very complex theological and moral implications ng katotohanan na ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay, kundi nirebuke ni Apostol Pablo ang nag-iisip na ganito na gamitin ang katotohanan ng salita ng Diyos at pagiging soberano ng Diyos para lisensya sa kasalanan. Ang sabi niya sa verse 20, nay. Hindi yan nay. Nay. Old English. No! No! Hindi. No, but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say unto him that formed it, why hast thou made me thus? Again, narito. Ang sabi ni Apostol Pablo, the question in verse 19. Ano yung question? Sa verse number 19, kung babalikan natin, Romans chapter 9, verse 19. Why that he yet find fault? Bakit siya naninisi? Ang sabi ni Apostol Pablo, itong mga salita na ito ay reply laban sa Panginoon. Itong mga salita na ito ay atake laban sa Diyos. Itong mga salita na ito ay pag-aakusa sa Panginoon. Mahalaga na ating mapansin, it is not the doctrine of total sovereignty that is against God. It is the wrong conclusion that is against God. Ulitin natin. Hindi yung doktrina ng pagiging soberano ng Diyos sa lahat ng bagay ang laban sa Panginoon. Kundi yung kaisipan na, therefore, kung soberano ang Diyos sa lahat ng bagay, then therefore, ang kasalanan ng tao ay dahil sa yun ang pag-atake laban sa Diyos. At nakakalungkot sapagkat ang dating ng theology ng marami, ang binaalis nila ay yung pagkasoberano ng Diyos. At hindi yung maling aplikasyon ng katotohanan ng pagiging soberano ng Panginoon. The idea that is contrary to the clear truths of the Bible, that takes the truth of the sovereignty of God and makes God the source of evil and remove the responsibility of man, that is what is against God. Ito yung laban sa Diyos, ito yung pag-atake sa Panginoon, at ito ay hindi katanggap-tanggap. Therefore, sana makuhutan niyo ho, hindi dapat alisin ang doktrina ng pagiging soberano ng Diyos.
pero hindi tamang maging lundo na ang Diyos ang magiging source ng kasalanan at ng evil sa lahat ng bagay. Hindi sinabi ng apostol pa, hindi, mali. Mali ang unawa nyo, hindi soberano ang Diyos, ang tao. It is of Him that willeth. It is of Him that runneth. Hindi ho. At gumamit si Apostol Pablo ng isang pamilyar na Old Testament image o larawan sa lumang tipan na madalas ginamit ng Panginoon para ipakita ang relasyon ng tao sa Panginoon. Ang sabi niya sa verse number 20, shall the thing formed say to him that formed it, why hast thou made me thus? Yung bang bagay na inanyuan, yung bagay na hinulma, ay magsasalita laban sa kanya, na naghulma sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? At ito ang larawan ng putik at ng magpapalayok. At I've said, ito'y pamilyar sa lumang tipan. Sa Isaiah chapter 29, ang sabi ng salita ng Panginoon na ito, Isaiah 29, verse number 16. Isaiah 29, verse 16. Surely, your turning of things upside down shall be esteemed as the potter's clay. For shall the work say unto him that made it, he made me not? Or shall the thing framed say unto him that framed it, he had no understanding? Pwede bang yung ginawa, magsabi doon sa gumawa, ay hindi mo ako ginawa? Pwede bang yung nagdisenyo, pwede bang yung dinisenyo ay magsabi doon sa nagdisenyo, wala ka namang kaalaman eh. The answer to that is no. Another one, sa Isaiah 45 verse 9, woe unto him that striveth with his maker. Nakikipagtalo, nakikipaglaban ka sa may likha sa iyo. Let the potsherds strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth it, why, what makest thou, or thy work, he hath no hands? Pwede bang magsalita at magrebelde yung palayok laban sa magpapalayok? So narito ang malinaw na katotohanan. Ang magpapalayok ay mas mataas kaysa sa putik. Naunahan ba yun? Ang magpapalayok ay soberano at nasusunod sa putik. At siguro nakakita na ho kayo nung nagpapalayok, yung paikot-ikot. At lalabas sang-ayon sa disenyo ng magpapalayok. Ang masusunod ay yung nagpapalayok. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 20, balikan natin, nay, but O man, who art thou that repliest against God? Mabilis lamang po, 3 bagay. Dito tayo matatapos sa verse number 20. This comes from a lack of understanding of man's self. Merong hindi pagkaunawa ang tao sa kanyang sarili. Doon sa sinabi ni Apostol Pablo, who art thou? At minsan, ang mga tao ay hindi nauunawaan kung gaano siya kaliit. Nakakalimutan ng tao na siya ay galing sa putik. Nakakalimutan ng tao kung gaano kataas at kalaki ang ating Panginoon. Na narito ang taong gawa sa putik ay na willing na magsalita laban sa Diyos at sisihin ng Panginoon. Who art thou? Alalahanin natin kung gaano kataas ang Diyos at gaano kaliit ang tao. Pangalawa, this statement or idea tries to involve His Creator in shame. Kailangan gustong bigyang kahihiyan at gustong bigyan ng disgrace ang Panginoon. Ang sabi, thou repliest against God. Inaakusahan mo ang Panginoon. Sinisisi mo ang Diyos. Lord, kaya ganito kasi ikaw. At ito ay malayong-malayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. And then lastly, ang statement na ito, na kung saan ang nilikha ay nag-a-accuse sa lumikha sa kanya. Ang sabi, shall the thing formed say unto him that formed it, why hast thou made me thus? Lord, kasalanan mo kaya ako ganito. Lord, kasalanan mo kaya nangyari ito. Lord, soberano ka sa lahat ng bagay eh. E di ikaw ang may mali. Kaya ganito. Anong tugon ni Apostol Pablo at pag-aaralan natin next Sunday? Hath not the potter
power over the clay? Answer that question. Wala bang kapangyarihan? At hindi lang basta kapangyarihan, hindi lang basta in the aspect of strength. Wala bang karapatan yung magpapalayok doon sa putik? And the answer is yes, meron. Dalawang bagay, mabilis dito tayo matatapos. Una, ang Diyos ay soberano. The potter has power over the clay. At hindi ito pwedeng itanggi, hindi ito pwedeng alisin, at hindi ito dapat itapon. Ito ay totoo at dapat maging cause ng mga mananampalataya na purihin ng Diyos, luwalhatiin ng Panginoon. Sapagkat sa pagiging soberano ng Diyos na ito, tayo ay naligtas. Pangalawa, hindi tamang konklusyon na dahil ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay, therefore, ang kasalanan at ang kasamaan ay galing sa Diyos. Nananatiling responsable ang tao. Hindi man natin maipaliwanag ito, pero itong dalawang ito ay katotohanan sa Biblia na hindi magkalaban. Maaaring hindi mo maunawaan. Maaaring hindi natin lubos maipaliwanag, pero ito'y parehong parallel na katotohanan. Ang Diyos ay soberano, pero ang tao ay accountable pa rin sa kanyang mga ginagawa at paniniwala. So kung naririto ka at nais kong tawagin ang iyong pansin at naririto ka na hindi ka pa rin mananampalataya ni Kristo, hindi mo pwede, hindi kasi ako pinili ni Lord eh. Hindi kasi binuksan ni Lord ang puso ko. Hindi mo pwedeng isisi sa Panginoon. Ikaw ay mananatiling responsable. At ikaw, kung mananatili ka sa hindi pagsampalataya kay Kristo, ay haharap ka sa puot ng Diyos dahil tinanggihan mo ang tagapagligtas. So narito ang tanong, ikaw ba ay nanampalataya na kay Kristo? Ikaw ba ay nanampalataya na sa Ebanghelyo? At kung hindi pa, ang responsibilidad mo ay ito, magsisi ka at manampalataya ka sa Kanya na namatay at muling nabuhay para sa iyong kaligtasan. At sa atin na mga mananampalataya na, magpahinga tayo sa katotohanan na ang Diyos ay soberano. Na hindi siya nagkakamali. Na kahit sa pinakamasakit, pinakamadilim, hindi pa rin out of control. Siya ang soberanong Diyos na may hawak sa atin. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita at sa iyong mga katotohanan. Turuan mo nawa kami, tulungan mo po kami, Panginoon. Sadyang kapos ang aming kaisipan. Marami kaming mga bagay, maging ang aming makasalanang puso o nakatahan pa rin kasalanan sa amin, O Diyos, ay nais magrebelde sa katotohanan ito. Gusto pa rin namin kumuha at kunin ang kontrol at sabihin na kami pa rin ang may hawak. O Diyos, maliwanag sa iyong salita, ikaw ang Diyos na soberano. Gayon din, Panginoon, ang tao ay patuloy at nananatiling responsable. Natulungan mo kami bilang yung mga mananampalataya na magsumikap. Nagampanan, O Diyos, sa mga katungkulan, kautusan na iyong binigay sa amin. At sa biyaya mo, Panginoon, kami ay humarap sa iyo at marinig namin, Panginoon, ang iyong mga salita, well done, thou good and faithful servant. Ingatan mo kami, O Diyos, at lalo't higit aming hinihiling, mahabag kang patuloy sa mga wala pa kay Kristo Jesus. Kami tumitingin sa iyo, O Diyos, na soberano at walang imposible, na kayang magbukas ng mga matitigas na puso sa para sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Salamat po, O Diyos, at lahat ng aming pag-asa ay sa iyo lamang. Maging ang aming kapanghingahan at kapayapaan ay nasa iyo. Dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Sa iyo po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Purihin natin ang salita ng Diyos. Sabay-sabay tayong umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Glory to His name.
Savior died. Downward for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge him today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Mapurihin po ang pangalan ng Panginoon at muli akin pong ini-encourage yung bawat isa na pagbulayan natin, balikan natin yung mga salita ng Diyos na atin na pag-aralan at nawa ay patuloy natin itong siyasatin at pagbulay-bulayan upang patuloy na ang katotohanan ng Diyos ay kumilos sa ating mga buhay at magbago sa atin sa wangis ni Kristo. Sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na sa bawat isa sa atin ang pagmamahal at pag-iingat ng ating Panginoong Jesus at kapangyarihan ng banal na Espiritu ay patuloy na manguna sa ating mga buhay at patuloy siyang gumawa at makita ang mga bunga niya sa ating pang-araw-araw na gawain. God bless po at dito nagtatapos ang ating gawain ng pagsamba. Maaari po munang magsiupo ang bawat isa